Isang magpagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. And ayun po, nagsisimula na po uli ang panahon ng tag-ulan. Alam ko pong tayo'y nilalamig na. Ako ngayon nilalamig na. Pero kahit ganun pa po, mainit po tayo kay Lord. Amen po ba? And dahil po ay may mga paparating pa po dito, pwede po ba ako mag-request sa likod na yung 1, 2, 3 pong upuan na benches dyan, lipat po kayo. Yung 3 pong upuan sa likod, wala po sanang upo. Para po sa mga susunod na pupunta pa po, doon sila upo. Yan, para close-close tayo. Dito tayo sa harap lahat. Yan, thank you po. And ngayong gabi po, i-ready po natin ang ating mga puso at isipan sa mga message na ipapahayag ngayon sa ating ngayong gabi. And ngayon po, tayo po ay tumayo lahat. Tayo po mag-pray po muna sa ating Diyos. Let's pray po. Lord, maraming salamat po muli sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, Lord, na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Lord, sa protection sa araw-araw, na ngayon, Lord, ay pabago-bago ang panahon at ngayon ay may bagyo, Lord. I'm praying, Lord, na kayo magbigay sa amin ng kalakasan, Lord, na madami sa amin nagkakasakit ngayong panahon na ito, Lord. Patuloy niyo, Lord, kaming bigyan ng kalakasan. And ngayong gabi, Lord, kayo may itaas, Lord, sa prayer meeting, lahat ng pagpapray, Lord, namin na mga concerns ng aming church ay sa iyo lang namin, Lord, ilalapit. At sa mga pupunta po namin na kapatiran dito sa inyong tahanan, guide niyo po sila sa biyahe, Lord, na makapunta sila ng safe, Lord, dito sa church. At hanggang, Lord, na makauwi kami, I pray, Lord, na maging safe kami hanggang makauwi sa bahay. Lord, maraming salamat. Ngayong gabi, kayo may itaas, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And ngayon po, tawagan ko po si Brother Russell Abilitado para sa ating pag-aawitan. Thank you po, Ate Maybel. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ngayon po, panahon po natin ngayon na para magpuri sa Panginoon, mag-worship, and gamitin natin ang mga boses natin at basahin natin at pakinggan natin na mabuti yung message ng Panginoon sa atin, kung gaano siya kabuti, kung gaano tayo kamahal. Damdamin natin ang bawat mensahe ng kanta na kakantahin natin. Let's sing through it all po. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go through it all. Muli nating awitin. You are forever in my life. You see
seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Yes, Lord. Jesus. Let's sing hallelujah. Let's sing. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Ngayong panahon na to, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Damayin natin lahat ng Kanyang ginawa para sa atin, kung gaano siya kabuti sa atin sa bawat oras, araw-araw, kung paano niya tayo pinatawad, kung paano niya tayo tinanggap, kahit gaano tayo kadumi. Kantahin natin to para sa Kanya. Let's sing still. Hide me under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you
walking over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Lord, sa'yo namin ibinabalik lahat ng papuri, Lord. Lord, nawa maluwalhati ka sa gabi na to, Lord. Lord, kayo po ang magabay po sa bawat isa na parating pa lamang. Sa lahat pa po na nandito, Lord, i-bless niyo po kami, Lord. Nawa po, Lord, patawahan niyo kami sa nagawa naming kasalanan. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na nandito. At Lord, lahat ng papuri na to ay lahat namin ibinabalik lamang para sa inyo, Lord. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, thank you, Lord. And thank you po sa masarap na ating pag-aawitan. Ngayon po, dumako na po tayo sa Thanksgiving. And dahil nandito na po ako sa harap, umpisahan ko na po. Nagpupuri, nagpapasalamat ako kay Lord sa kalakasan, sa protection po araw-araw. And kahapon po nagpunta akong PGH uli para sa aking, yun po, bukol. Dahil nag-decide na po ako patanggal dahil, ayun po, parang ayoko nang may mag-stay ng bukol sa katawan ko. Nag-check up po ako kahapon, and suggest ng doktor, bakit ko daw po gusto patanggal? Kasi parang, nung una po kasi nasa 2 centimeter siya. Tapos kahapon po, nag-check up po ng doktor, sabi, 1.5 lang. Sabi ko, nagtataka ako, ano po, sabi ko, kasi po sa ultrasound, 2 po siya. Sabi niya, hindi siya kailangan tanggalin. So, bakit mo kailangan patanggal? Tapos, ayun po, sabi niya, mag-uusap kami ng doktor na nagtingin sa iyo sa private kung bakit niya pinapatanggal. Kasi suggestion po nung doktor ko sa private na kailangan tanggalin. Sa kanya po, alanganin siya tanggalin. So, sabi ko po kay Tita Grace, dahil nandun po siya nagtatrabaho, tapos natuwa siya kasi sabi po niya, baka lumiliit, baka taba lang yan, kailangan mo na mag-diet, ayun po. Kasi hindi, ayaw niya akong operahan parang hindi niya sinasuggest na kailangan tanggalin kasi maliit naman daw po. 1.5. So pag uwi ko pa, ako lang po kasi mag-isa. So parang tulala ako, sabi ko, Lord, thank you kasi parang may good news na balita sa akin kasi hindi siya lumalaki lalo, yung hindi kailangan tanggalin agad. Talagang sabi niya, 1.5 lang parang ganyan. Hindi naman siya kailangan tanggalin. Kailangan mo mag-observe ganyan.
So pag uwi ko po, kinuwento sa aking asawa, ayun, natuwa siya na, ayun pala, kasi sa kanya po, parang alanganin po siya na magpa-opera ako. Parang talagang may second opinion talaga kailangan. So, habang sa LRT ako, ganyan, habang nakipagsiksikan ako, katulala lang ako. Sabi ko, thank you Lord, kasi yung resulta, parang hindi na kailangan tanggalin. Parang ganun po. Pero patuloy po, pa rin po ako nagpe-pray na sana po, ayun lang, taba lang, sabi nila. Kasi, ayun nga, may mga, ano naman po kasi lumiliit, nalulusaw, sabi po ni tita, talagang, ano lang, sa pagkain lang talaga, maging, ano na ako. Ayun po. Kaya tinitrain ko yung sarili ko na, ano lang, talaga sa bahay lang. Kasi minsan pag nakakalabas, kung ano nakikita, masarap to, masarap yon. Pero ayun po, thanks God kasi good news para sa akin yung balita na nasabi na ano ko sa aking doktor. Ayun po, maraming salamat din po kay Lord sa araw-araw na pag-ingat sa asawa ko kasi halos araw-araw siya bumabiyahe, umulan. Kaya na po, naligo na siya ng ulan eh. Para po, ayun, sa amin, sa pang-araw-araw namin financial, pangangailangan kasi siya lang po talaga nagtatrabaho sa amin. Praise God po dahil, ayun, kahit minsan, pag nagkasakit, talagang pang-ospital. Pero bihira naman po siya magkasakit. Pero pag nagkasakit siya, kailangan na isugod sa ospital. Maraming po salamat din po kay Nanay Lita din namin na hindi siya nagkakasakit. Malakas na malakas, nananahi siya. Ayun po. And kay Nanay din, Nanay Shirley. Kahit may hikain, minsan, bigyan mong pambiling gamot, wala na akong gamot. Ayun po, kita ko siya, hingal na hingal talaga. Ayun po, maraming salamat kay Lord kasi siya po yung nagpro-provide sa amin lahat. Sa family ko, kay nanay, and sa mga kapatid ko. Ayun po. Sa Diyos po ang papurit. Pasalamat. Next po. Kung ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay tumayo ngayon at nagpapasalamat po ako na nakatin po muli ako ng prayer meeting. Purihin po ang Panginoon sa aming sambahayan. Marami po kami pagsubok na pinagdaraanan. Pero ang lagi ko pong itinatanim sa puso ko yung kay Haring David na sinabi niya na sa gilid ng bundok ako'y nakatingin, saan kaya manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya po, praise God na nung po kasing birthday ni dumating sila, Pastor, dumalaw sa bahay. May kapatid po akong na-stroke. Nandalin po siya sa ospital na medyo nagtagal. Dahil kasi naasikaso ko rin sa sarili ko. Pero salamat po sa Panginoon dahil 4 na araw po siya nagtiis. Nakumpahin po siya sa La Consolacion. At least po ay naagapan. Tsaka ang napakaganda, malakas ang katawan niya, ibig-ibig nang bumigay yung ugat niya. Pero hindi po pinangyari ng Diyos kasi po, ang Diyos ay tumugon dahil naipanalangin siya nung araw na yon. At saka po si Pastor De Jesus dumating din po. So salamat sa Panginoon na maging sa provision ng pangailangan niya. Kasi single po yun, natatakot siya. Pero nakita niya kung paano kabuti ang Diyos at tapat sa kanyang buhay. Na sa pamagitan ng panalangin, siya yung po lumingap. Tapos po sa amin naman, salamat po sa buhay nini, nakakapag-drive na po siya. Although medyo may kaba, hindi po siya pwede mag-drive na nag-iisa. At dahil nga po siya ay 2 beses na stroke, thank you rin po sa Lord. Dahil doon sa mga bagay na gano'n talagang ipinakikita niyang siya ay makapangyarihan. Tunay pong buhay ang Diyos natin. Kaya sabi nga, kung yung problema, ganito kalaki, ang tanong mo malaki, mas malaki pa ang Diyos. Totoo po yan. Simula po nung Abril na nag-ano po kami ng mga problema, pero ang Diyos po hindi kami kinalimutan.
Salamat din po doon sa mga tao, sa mga kamay na ginamit niya. Marami pong ginamit ang Diyos sa amin. Maging doktor. Kasi po ang dalangin ko rin doon gamitin silang pagpapala sa amin dahil minsan yung isip ko talagang nalilito na. Pero salamat sa kalakasang espiritual at salita ng Diyos na ipinapangako sa akin sa Jeremiah 33:3. So yun po. At salamat din po na although hindi kami ngayon nakakaanon masyado sa gawain, dati naming nagagawa, pero hindi na po may limit na. Pero salamat dahil nandito kami ngayon. Pag araw ng Sunday, nakaka-attend po kami. Naka-attend na rin po kami ng Sunday School. Malaking bagay po yan para sa amin. Kasi nagiging strong ka. Bukod pa, hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Totoo yun. Habang ando doon ka, habang narito tayo. Di po ba? Kaya ang Diyos talaga ay dakila. Tsaka faithful po talaga siya. Kaya po, sa Diyos ang papurit pasasalamat. Sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya Magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay personally. Nung nakaraang Sunday kasi galing ako dito sa church, pauwi ako dun sa amin, bumili ako ng ulam, napakainit kaya mabilis yung speed ko. Nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang pag-iingat na naaksidente man ako nang dahil sa biglang tumawid na pusa at hindi ko na-control yung hindi na ako pag-break, hindi na rin ako iba ng daan, straight na lang talaga, nag-decide na ako na sagasaan yung malaking pusa. So, nang dahil doon, lampasan ko nga yung pusa, nagwiggle naman yung aking manibela. Tapos nang dahil doon, bumagsak yung kaminong motor. Ayan, tapos nakaladkad ako ng konti. Tapos, ayun, binitawan ko na, nangawit na ako. Sa kabila nun, bigla akong tumayo. Salamat sa strength na binigay ng Panginoon at napakabuti ng Panginoon kasi ng time na yon ay dalawa lang po kami na sasakyan na nando doon nung oras na yon. At hindi mabilis yung kasunod kong four-wheel. So, tamang-tama yung timing na medyo nakaladkad ako ng motor ko. Tapos nakatayo naman ako ulit pagkatapos nun. Yun nga, inaalala ko. Tapos chinek ko bigla yung paa ko, baka ako, may problema yung paa ko. Tuhod lang pala. Salamat sa Panginoon, maging sa mga tumulong sa akin. May tumulong sa akin doon, mga nasa talyer. Tapos yung kasunod kong kotse, huminto rin siya. Siya pa ngayon dumampot ng sapatos kung lumipad sa kabilang lane. Salamat sa Panginoon. Hindi ko rin alam kung paano nangyaring lumipad yung sapatos ko, pero thankful ako kay Lord. Buo lahat ng parts ng katawan ko pagtayo ko at okay naman. Bugbog lang, tsaka sugat lang. Tapos, hindi naman ako kinailangan ma-ospital, naka-helmet din. Salamat sa Panginoon, gasgas lang ng helmet. At konting press lang po sa balikat. Yun po. Praise God na sa pangyayaring yun sa aking buhay ay nakita ko na kahit aksidente, may pag-iingat ng Panginoon. At praise God po sa pagkakataon na yun. At yung pagpapagaling ko naman, tsaka yung mga nangyari. Kaya ganun yung tono ng nanay ko eh. Actually kasi bago pa magbakasyon, yung sakit, simula sa tatay ko, tapos punta sa nanay ko, tapos saka relatives, tapos sa kay tatay ko uli, tapos relatives uli. Sunod-sunod kasi yun. Kaya praise God sa kalakasan ng pangangatawan, kung paano lahat ng mga sunod-sunod na ngayon, hanggang sa akin, hanggang sa kapatid ko pa uling, mga ganon. Praise God sa peace of mind, kung paano kami binless ni Lord na ma-overcome lahat ng sunod-sunod na yon bago magbakasyon. At praise God din kasi
bakasyon ko. Walang bawas sa sweldo. Salamat sa Panginoon talaga. Sa buhay din po ng buong family namin, ng relatives namin. May mga relationships na reconcile. Hindi lang sa relatives namin, kundi dun sa dati naming mga kasama sa church. So, ganun pala yun. Pag si Lord ang gumawa ng paraan, talagang nawawala lahat. Perfect ang pagkakataon. Wala kang masasabi kundi praise God sa mabuting pangyayari na yun. So, salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa akin at sa buo naming pamilya. Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Magandang gabi rin po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan sa araw-araw, sa provision, at ganun din po na ang aking mga anak ay, yun nga po, pinasasalamatan ko sa Panginoon dahil yung pong Sunday na amin pong walang kaplano-plano na outing ay biglang nabigyan ng opportunity yung aking mga apo. Noong Saturday po kasi nag-usap-usap yung mga anak ko, nag-chat. Sabi ko Sunday, kasi alam nila pag Sunday, hindi ako pwedeng umabsent o ano. Kaya yung isang anak ko sabi niya, Mami, minsan lang to. So, mabol kami sa summer outing dahil tag-ulan na nga. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ganong opportunity na nakita ko yung mga apo ko, anak ko, na nag-enjoy sila, magkakasama kami. Kasi naman po, nung sila yung mga bata pa, pinalaki ko rin sila na sila isinasama ko sa mga mall sa Manila, pag walang pasok, at pag may mga outing kami sa company, kasama ko sila. Kaya ngayon ko nalaman na yung inimbest ko sa kanila na ganung maliit na bagay na gagawa nila ngayon, mawala man ako sa mundong ito, nakita ko na meron akong itinanim na magandang ano niya sa buhay nila dahil yung mag-isa na solo parent, napakahirap. Pero natutuwa po ako dahil, yun nga po, kahit yung anak ko na may tora-tora, kumbaga napapakinabangan namin kung minsan na may mga importanteng lakad, na kasi kung minsan wala po siyang service. So, napakabuti po talaga ng Panginoon na ginawa niya sa buhay ko. Kaya ibinabalik ko po ang papurit pasasalamat sa Kanya. Mo sa amin. Ako ay namumuhay mahigit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Amen. Oh, sabi ko na sa inyo, masarap magpasalamat Di ba? Kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, the best talaga, lagi tayo magpasalamat. Ako yung nagpapasalamat kay Lord kasi mabuti siya. At bukas, baka gusto nyo sumama, malaki yung hotel na pupuntahan ko. Libre. Libre ang punta ron. Kasama ko si Lord. Kaya, request ko na lang prayer para sa akin. Thank you and God bless you all. Sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y bigay. Meron pa po ba? Alam ko madami tayong papasalamat kay Lord.
Yes po. I-reserve po natin yan. Alam po natin na kahit di po magsalita ang bawat isa dito, sa prayer po, napapasalamat natin kay Lord. And ngayon po, request ko po si Tita Ann Gutierrez para sa ating Thanksgiving prayer. Tayo pa'y sama-samang manalangin. Panginoon, tunay nga na napakabuti mo po sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, katapatan, na hindi po karapat-dapat sa amin ang mga pagpapala na amin pong nararanasan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan mo po at katapatan at kadakilaan po. Salamat po, Ama, sa mga kagalingan, sa pag-iingat, sa proteksyon, sa provision po sa buhay po ng iyong mga anak. Salamat din po, Ama, sa mga pagkakataon na hindi po namin maunawaan ang mga nangyayari sa aming buhay. Ngunit nandun ka, Panginoon, para patuloy na amin pong makita ang kabutihan at kadakilaan mo po sa buhay po ng iyong mga anak na hindi po kayang unawain, hindi po kayang ipaliwanag, kundi Lord, masasambit na lamang po na salamat, Panginoon, napakabuti mo, napakadakila mo po, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa iba't ibang sitwasyon na nararanasan po, na nandun po yung kapangyarihan mo na kumikilos, Panginoon, higit pa sa mga ninanais po namin. Salamat po, Ama, sa mga sa answered prayer, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, yung sama-samang panalangin, Lord, ay malaki po ang naidudulot po nitong tugon sa mga prayer request po ng iyong mga anak. Marami po ang mga salamat. Dakilain ka po't papurihan. Ikaw lamang po, Ama, ang tunay na itinataas po namin sa gabing ito. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, ihanda po natin ang ating puso't isipan, ating mga tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Ian Fuentes. Maraming salamat, Sister Maybel. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi din po sa ating mga kasama na nanonood sa atin ng live, sa tricycle man yan, sa bus, o kung saan man po sila naroroon ngayon. Sa buwan po na ito ng Hunyo, magsisimula po ang panibago nating tema kung saan pag-uusapan po natin ang salitang disiplina. Kapag pinag-uusapan po natin ang salitang disiplina, ito po ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat nating gawin sa ating buhay upang ang ating buhay ay mapabuti. Halimbawa, ilang taon na po tayo sa ating trabaho, pero madalas pa rin po tayong late. Ibig sabihin, meron pong mali na dapat pong baguhin. Yung tipong, alam po natin na tayo ay diabetic, mataas ang ating kolesterol, marami tayong nararamdaman sa ating katawan, pero kain pa rin po tayo ng kain ng mga bagay o pagkain na ipinagbabawal naman sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, merong mali sa ating buhay na dapat baguhin at ito ay sa pamamagitan ng disiplina. Pagdating naman po sa spiritual na pamumuhay, marami ding mga Kristiyano ngayon na sa kabila ng matagal ng pagiging Kristiyano, marami pa ring nangyayari sa buhay natin ngayon na hindi dapat na nangyayari pa. Halimbawa, yung mga maling desisyon. Christian tayo pero napakaraming maling desisyon sa buhay natin. Yung mga pag-uugali na hindi na po tama. Yung matagal na po tayo bilang Kristiyano pero marami pa rin sa atin yung sabihin nating matampuhin. Yung marami sa atin matagal ng Kristiyano, sinasabi natin palagi, we are faithful to the Lord, pero so many times na emote tayo ng emote sa Facebook. Ayun yung maraming bagay sa atin ngayon na sa kabila ng pagiging Kristiyano natin ay kailangan pa rin pong maitama. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, merong kulang na dapat punan at merong mga mali na dapat po nating itama. At dito po papasok ang katotohanan
na kung bakit liko-liko ang buhay ng isang Kristiyano ngayon, kung bakit maraming desisyon na hindi natin naitatama, maraming bahagi ng ating buhay na medyo inconsistent, ay dahil sa katotohanang unti-unti tayong nalalayo sa ating Panginoon. Christian tayo, pero unti-unti tayong nalalayo sa ating Panginoon. At dito rin po papasok ang tema natin sa buwang ito, spiritual discipline. Kung saan, sa pamamagitan naman po ng pananalangin, ng fasting, ng commitment natin sa church, yung pag-attend natin sa church, yung ating mga ministry, sa pamamagitan po ng mga spiritual discipline na ito, ay atin pong strengthening, ay matawag doon, Tagalog, hindi ko alam, atin pong naipapatatag, atin pong naipapatatag ang atin pong relasyon sa ating Panginoon na siyang nag-i-enhance rin ng ating spiritual discipline. Alam niyo sa gabing ito, tayo po ay nasa unang Wednesday ng buwan. At alam niyo po ang nangyayari sa unang Wednesday ng buwan? Fasting. At kapag tayo po ay pinag-uusapan natin ang salitang fasting, ang una pong pumapasok sa ating mga isipan ay pagkain. Ibig sabihin, pag fasting, hindi tayo kakain. Hindi tayo kakain. Ngayon, ang tanong, ano ang purpose ng fasting? Ay, para sa iba, ang purpose ng fasting ay pagpapapayat. Pero maraming nagfa-fasting, ang hindi pa rin pumapayat hanggang ngayon. So anyway, kung titignan po natin sa Bible, ang unang purpose ng fasting ay makikita po natin yung salitang restrain. Pag sinabi po natin restrain, pagpipigil sa sarili sa mga bagay na hindi dapat natin gawin. Pag sinabi natin restrain, ibig sabihin, yung fasting natin na ginagawa, pagpipigil po ito sa mga bagay na hindi po makakabuti sa atin. Halimbawa, pag ni-restrain mo yung sarili mo sa mga bagay na katulad ng chismis, okay, mga bagay na hindi po maganda, pagsagot ng pabalang, pagnanakaw, okay, at paggawa ng kahit anong bagay na hindi tama is a form of fasting. Kung babalikan po natin in Genesis, the first fasting that ever mentioned is happened in the life of Adam and Eve. First fasting. Nung sinabi ni Lord, huwag niyong kainin yan dahil kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. But of course, alam po natin kung ano yung sunod na nangyari. Hindi nila napigilan, hindi nila na-restrain yung kanilang sarili. At dahil doon, nagsimulang masira ang relasyon ng tao at ang Diyos at simulang nalayo rin ang tao sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pag-iwas sa maling bagay is a form of fasting. Hindi lang sa pagkain, kundi sa mga bagay na mali. Ang pag-iwas sa mga bagay na ito ay pagpapakita rin ng fasting. Tandaan natin, fasting is to restrain. Pangalawa, fasting means to abstain. Magkaiba po yan. Restrain, tsaka abstain. Pag sinabi po nating abstain naman, it's to hold yourself back, pagpigil sa sarili sa mga bagay na hindi mali, pero gustong-gusto nating ginagawa. Okay? Pag-restrain sa mga bagay na meron tayo at gustong-gusto nating ginagawa. Hindi siya mali, pero iniiwasan natin pansamantala dahil meron tayong gustong ipakita kay Lord. Kaya nga po, ito yung one reason bakit pagdating sa fasting, number 1, ang pagkain. Pagdating sa fasting, pinakaunang basihan ng fasting, pagkain. Pero ang tanong, mali ba ang kumain? Hindi mali ang kumain. Pero may mga bagay po kasi na gustong-gusto natin na hindi naman mali,
pero pwedeng maging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. That's why we fast. Yun yung dahilan bakit tayo nagpa-fasting. Pinipigilan natin pansamantala yung mga bagay na gusto natin kasi meron tayong gustong ipakita kay Lord. Tingnan niyo po balikan natin si Adam at si Eve. Sabi ni Lord, lahat ng prutas sa garden pwede niyong kainin. Ibig sabihin, approve ni Lord ang pagkain. Walang masama sa pagkain. Pero ang sabi niya, bukod sa isa. Lahat kainin niyo bukod sa isa. Pero alam niyo, dahil lang sa isang ipinagbawal ng Diyos na gusto nilang kainin, nalayo tayo sa Diyos. Kung maalala po natin, yung mga Israelites, nung nakalabas din po sila sa Egypt, isa sa kanilang reklamo, isa sa kanilang hinahanap ay ang pagkain. Laging pagkain. Kaya doon po sinabi that man shall not live on bread alone, but also in the Word of God. Bakit? Kasi hinahanap-hanap nila yung mga bagay na ito, hindi naman mali. Ang problema lang, nilalayo sila nito sa Panginoon. That's why we abstain. That's why we need to fast doon sa mga bagay na gusto natin ngayon. Hindi lang pagkain, kundi mga bagay na pwedeng maglayo sa atin, sa ating Panginoon. Alam niyo, sa time natin ngayon, hindi lang pagkain ang pwedeng maglayo sa atin sa Diyos. Pwedeng trabaho, pwedeng ating negosyo, pwedeng tao, pwede ring gadgets, especially yung mga desire ng ating puso. Walang mali. Ang problema lang, pwedeng maging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, isang paraan para matest natin ang ating sarili kung ang isang bagay ba ay nilalayo tayo kay Lord or hindi, mag-fasting tayo. Try po natin mag-fasting sa bagay na gusto natin. Doon natin malalaman kung ang bagay na ito, nilalayo ba tayo kay Lord. Kapag nag-fast tayo sa isang bagay at pakiramdam natin hindi tayo mabubuhay nang wala yung bagay na ito or yung tao na ito, ibig sabihin, hindi ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Try nating i-observe ang ating sarili. Mag-fast tayo, then tignan natin. Kapag sa tagal ng panahon na hindi ko naramdaman yung bagay na ito, sa tagal ng panahon na hindi ko kaya na wala ang bagay o ang taong ito, ibig sabihin, hindi ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin. That's why we fast, kasi meron tayong gustong ipakita sa Panginoon na siya ay higit pa kesa sa mga bagay dito sa mundo. That's to abstain. Ang pangatlo, confession and repenting. Alam niyo po sa Old Testament, isang paraan ng paghingi ng tawad sa Diyos ay sa pamamagitan po talaga ng pagpa-fasting. Kung maalala po natin, nung pumunta si Jonah sa Nineveh, hindi lang tao kundi pati hayop nag-fasting. Humingi sila ng tawad, and it's a form of asking the Lord for forgiveness is yung confession at yung fasting. Kaya alam nyo, no wonder na kapag tayo nakakagawa ng mali, ang ginagawa po natin, nagfa-fast tayo. Ibig sabihin, nagre-restrain at nag-a-abstain tayo sa mga bagay na gusto nating gawin. Kasi gusto nating ipakita na talagang nagsisisi tayo. Alam niyo po, kung tawag dito, kung atin lang pong oobserbahan yung ating mga sarili, kapag tayo'y nagkakamali, nagiging mabait tayo eh. Alam niyo, dati naalala ko, kapag alam kong mayroon akong kasalanan, bigla na lang ako naguhugas ng plato eh. Bigla na lang ako bumabait. Kasi we are restraining the things that we want to do. Yung mga bagay na hindi dapat, hindi natin ginagawa. Gumagawa tayo ng mabuti. Kasi it's a sign of repentance. Kapag tayo'y humihingi ng tawad, nagiging mabait nga tayo. Ginagawa natin yung mga tamang bagay. Kaya nga po, kapag yung mga anak nyo, yung mga asawa ninyo, yung mga kaibigan ninyo, bumabait, nako, ibig sabihin niya, meron niyang nagawang kalokohan.
Pakiramdaman nyo lang, pag bumabait yan, may meron niyang ginawang hindi tama. Tandaan po natin mga kapatid, kapag nagfa-fasting po tayo, ginagawa ay restrain, abstain, at confession or repenting. Now, pagdating naman po sa fasting, si Jesus Christ meron pong encouragement sa ating lahat. In Matthew chapter 6, sinabi ni Jesus Christ na kapag kayo ay nagfa-fasting, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagkunwari, sabi ni Jesus Christ. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. Sabi ni Jesus Christ, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nagfa-fasting. Ito po ang encouragement ni Jesus Christ sa ating lahat. Fasting is to strengthen our relationship with God, not to impress God. Kasi ito po yung nangyayari sa atin. Marami sa atin ngayon nagpa-fast at nagpe-pray kasi mayroon tayong gustong hingin kay Lord. So we are impressing the Lord. Sabi ni Lord, huwag ka nang magpa-impress kasi according kay Jesus Christ, huwag mo nang gawin yan. Huwag ka nang magpa-impress kasi unang-una, alam ni Lord kung ano ang iyong kailangan. Kaya hindi mo kailangan mag-post sa Facebook ng, Lord, nasira na po yung cellphone ko. Sana bigyan niyo ako ng bagong cellphone. Or Lord, pudpud na po yung sapatos ko. Hindi niyo kailangang mag-pray na ginagamit pa yung mga ganitong setup sa ating buhay. Katulad po talaga ng fasting physically, ang purpose po ng fasting physically ay pagpapalakas ng katawan. Maraming tao ang nag-testimony talaga that after they fast, talagang sumigla ang kanilang katawan. That's why, pagdating naman po sa spiritual na buhay, yung pagfa-fasting po natin, nagpapalakas din ng ating relasyon sa Panginoon. Maraming pagkakataon na tayo'y nananamlay sa buhay. Maraming pagkakataon na tayo'y, sabi ko nga, nagkakamali tayo sa ating mga desisyon, hindi na magiging maganda yung ating response. Minsan sobrang init ng ating ulo kung ano-ano yung ating ginagawa, kung ano-ano yung ating sinasabi, because our relationship with God is weakening, nanghihina, katulad ng katawan. Kaya ang kailangan po nating gawin upang mapalakas ulit ang ating relasyon sa ating Panginoon is to fast. Mag-fasting po tayo mga kapatid. Ano daw sabi ni Jesus Christ? Anong gawin natin? Sabi niya, when you pray and you fast, gawin mo daw in secret. Why? Sabi niya, dahil ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito, siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay rin ng gantimpala sa iyo. In that way, hindi lang tayo nagkakaroon ng bonus sa ating Panginoon. On the other hand, mas nagiging matatag pa po ang ating relasyon sa Panginoon. Sa ating lahat po na nandito ngayon, maybe some of us hindi natin alam bakit tayo nagkakaroon ng fasting. Siguro yung iba sa atin iniisip natin dahil ito ay naging culture ng church na every first Wednesday, nagpa-fasting po tayo. But remember, the real meaning and purpose of our fasting is to strengthen our relationship with God. Lalong-lalo na sa atin na nanghihina na sa ating spiritual na pamumuhay, try to pray and fast so that our relationship with God will be renewed and will be strengthened again. Ano bang kasunod nito? Ay, ayun pala. Sorry. So once again mga kapatid, we should know, always remember, napakahalaga po ng fasting sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa spiritual nating pamumuhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Po, pastors, sa reminders. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pananalangin. Ayun po.
And request ko po, magbilang po tayo 1 to 4. Simula po kay Atinari. And ayun po, ito po yung 1, 2 po, medyo dun sa likod. 3 and 4. Magsama-sama po tayo. Abot ko na lang po yung mga prayer items po. Thank you.
ay bumalik na po sa ating upuan. At palakad po natin ang ating mga offering bag. Paano na lang po. Thank you. Sige po, habang hinihintay po na makaupo ang lahat, mag-a-announce po ako. May announcement po tayo. Hintayin lang po natin makaupo ang lahat. Hindi pa po tayo tapos. Okay po. Announcement po, last week po. Ay, sorry po. Announcement, next week po, June 10. Speaker po, Brother Malik Gato. Presider, Sister Gladden Benito. Song leader po, Brother Aga Ledesma. And food assign po, next week, women po. Tayo po. And last week po na offering natin is 839 and attendance po is 85. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat sa mga nag-a-attend po sa ating prayer meeting. Hindi po tayo bumababa po ata ng 50 eh. Thank you po. And ngayon po, gusto ko po tawagin dito si Pastor Ayon Fuentes sa ating closing prayer and prayer na din po sa offering. Thank you. So, bali, offering prayer tsaka closing prayer. Okay. Sige, tayong lahat po ay tumayo, mga kapatid. Sama-sama po tayong manalangin. Panalangin po natin ang ating church, ang ating mga sarili. Panginoon naming Diyos, kaming lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil alam namin bahagi ito ng buhay namin bilang mga mananampalataya. Maraming nangyayari na marahil hindi namin nagugustuhan, hindi nagiging pabor sa amin, pero naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat na nangyayari sa amin ngayon ay bahagi ng inyong dakilang plano sa aming lahat. May mga panahon na kami ay naliligaw ng landas. May mga panahon na hindi namin napipigilan ang aming mga sarili sa mga bagay na hindi tama. Pero maraming salamat po sa reminder ninyo every day sa aming buhay na sa tanging pangalan lamang ninyo at sa inyo lamang amin ulit maitutuwid at amin pong mapapalakas ang amin pong relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na unti-unting mabago ang aming mga buhay. Maraming salamat din sa mga katugunan sa aming mga dalangin. Maraming salamat din sa mga panahong tinutugon ninyo ng hindi naayon sa aming kagustuhan yung aming mga dalangin. Siguro may mga panahon na hindi namin siya na-appreciate pero later on, nagpapasalamat kami dahil unti-unti na naming nakikita yung dahilan kung bakit nga ba may ganitong mga katugunan sa aming mga dalangin. Sa gabi pong ito, sa amin pong sama-samang pananalangin, dalangin po namin, Panginoon, na anuman po yung nasambit ng aming mga bibig, anuman po yung aming mga dalangin, naway patuloy po ninyong siyasatin at inyo pong dinggin sa inyong kapanahunan at sa inyong kaparaanan. Sa amin pong pag-uwi sa gabing ito, ingatan niyo po ang bawat isa, kami ay makarating sa aming mga pamilya at sa aming mga tahanan. Sa inyo po ang kapurihan, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.